Ilang linggo pa lang ang nakalipas mula nang umulan ng mahiwagang nyebe, tinatakpan nito ng makapal na sapin ng maputing yelo ang buong paligid. Si Roland, na nakatayo sa kanyang opisina, ay hindi maiwasang magmuni-muni tungkol sa katatagan ng kapayapaan. Habang ninanamnam ang lasa ng kanyang tsaa, ang kanyang mga mata ay tumitig sa tahimik na tanawin mula sa kanyang opisina. Sa kabutihang palad, ang mga makinang pinapatakbo ng singaw sa mga minahan ay naayos na, at ang mga sundalong nagbabantay sa mga pader ay matagumpay na naitaboy ang mga demonyong nilalang na nagtatangkang pasukin ang kanilang mga pader. Napabuntong hininga si Roland nang may kaginhawaan at nagsimulang magplano para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan sa hangganan. Ngunit ang kanyang sandaling pahinga ay agad na naputol nang may marinig na kagyat na alarma mula sa malayo. Si Carter, ang kanyang katulong, ay nagmamadaling pumasok sa opisina, may halong takot sa kanyang boses, nang makita ang malaking hukbo ng mga demonyong nilalang sa labas ng pader. Sa hilagang bahagi ng bayan sa hangganan, nagtipon ng isang nakakatakot na hukbo ng mga demonyong nilalang sa labas ng mga proteksyong pader. Ang mga sundalong nakatalaga sa harapan ay handa na, ngunit napatulala sila sa dami ng mababangges na nilalang na nakatambad sa kanila. Si Vayner, isa sa mga sundalo, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata, ang isip ay bumalik sa alaala ng kanyang unang pagsasanay, naakit ng pangako ng masarap na itlog sa kanyang pananghalian. At ngayon, narito siya, inilubog sa gitna ng labanan laban sa mga demonyong ito. Walang babala, isang nahawahan na baka ang biglang sumugod, ang mga mata nito ay nagniningning ng mabagsik na intensyon pumatay, at ang mga kuko nito ay bumagsak sa lupa ng may nakakabinging ingay. Ang lakas ng pag-atake ng nahawahan na baka ay yumanig sa mga pader, iniwan ang mga ito na nanginginig sa pagkawasak. Ang matinding lakas ng hayop ay nag-iwan ng malaking uka sa pader. Bago pa man masuri ng mga sundalo ang patay na baka, isang grupo ng mga nahawahang lobo ang biglang sumugod gamit ang bumagsak na nilalang bilang tontungan upang sirain ang mga depensa. Si Axe, ang veteranong commander, ay mabilis na kumilos, nagsisigaw ng mga utos upang iposisyon ang koponan ng sibat. Ang mga bihasang sundalo ay nagtipon ng may kasanayan, ang kanilang mga sibat ay nakatutok sa mga mabangis na lobo habang sila'y sumugod. Ang matatalas na dulo ng mga sibat ay tumagos sa laman ng mga nilalang, ngunit ilan pa rin ang nakalusot sa linya ng depensa. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Axe ang kanyang pistola, maingat na itinuro at pinaputok, ang bala ay tumagos sa bungo ng lobo na may nakamamatay na katumpakan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang atensyon ni Vayner ay naaga ng isang kapwa sundalo na nangingisay sa sakit sa lupa. Ang tiyan ng tao ay pinunit ng matatalas na kuko ng lobo, at ang dugo ay bumubulwak ng malakas. Isa sa mga sundalo ay tumingin kay Vayner para sa patnubay, ngunit siya'y napatulala, hindi makapagsalita at hindi maunawaan ang kakilakilabot na eksena na nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, sina Roland at Carter ay dumating sa hilagang bahagi, nanlaki ang kanilang mga mata sa tanawin ng mga demonyong hayop na sumisira sa mga pader. Ang utos ni Carter ay umalingaw-ngaw sa buong labanan, hinihimok ang mga sundalo na manatiling kalmado at sundin ang kanilang pagsasanay at mga pamamaraan. Huminga ng malalim si Vayner, pinatatag ang sarili, at inutusan ang dalawa sa kanyang mga tao na maingat na dalhin ang sugatang sundalo sa lugar ng paggamot. Pagkatapos ay pinagtibay niya ang natitirang bahagi ng kanyang koponan, iniutos sa kanila na manatili sa kanilang posisyon at maghanda para sa susunod na alon ng mga atake. Humanga si Roland sa katahimikan ng mga sundalo, ngunit ang kanilang kolektibong determinasyon ay agad na sinubukan ng higit pa ng isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa abot tanaw. Ito ay isang baluktot na pagsasama ng isang napakalaking dalawang ulong lobo at isang pagong na may berdeng, tinikang mga balat. Nagpakawala ng isang buhos ng mga palaso ang mga sundalo sa kakaibang nilalang, ngunit ang mga proyektil ay walang saysay na tumama sa nakabaluting mga tinek nito. Agad na tinawag ni Roland ang kanyang elite na pangkat ng pistola upang pamwesto, ngunit kahit na ang kanilang mga sumasabog na bala ay hindi umubra sa tila hindi matitinag na baluti ng nilalang. Sa huling pagkakataon, inutusan ni Roland si Wenner na kunin ang pulbere. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang utos, biglang sumalakay ang dambuhalang nilalang sa pader at sinimulang tibagin ang pader. Alam ni Roland na ang kuta ay hindi na makakatagal sa anumang karagdagang mga pagbagsak. Agad niyang isinigaw sa kanyang mga tauhan na umatras mula sa pader. Bigla na lang, ang mga bato sa ilalim niya ay nadurog at naging mga piraso. Habang si Roland ay malapit ng matabyunan, dumating si Nightingale upang iligtas ang araw, mabilis na ginabayan si Roland papunta sa kaligtasan mula sa bumabagsak na pader. Isang napakalaking butas ngayon ang bumungad sa kanila, isang madilim na pagbubukas sa minsang hindi mapasok na hadlang. Ngunit sa oras na iyon, bumalik si Wenner sa pader, may hawak na isang kahon sa kanyang kamay.
Sumigaw ng utos si Axe kay Wenner na sindihan ang kahon at ilagay ito sa ilalim ng demonyong nilalang. Huminga ng malalim si Wenner, pagkatapos ay humakbang upang gamitin ang sandata, at iniabot ang singsing upang mabilis na mailagay ito malapit sa nilalang. Habang bumubuga ang usok, siya ay mabilis na tumakbo palayo, binalaan ang lahat na magtago at maghanda para sa pagsabog. Nagsimulang umilo ang apoy, at pagkatapos, sa isang napakalaking pagsabog, ang nilalang ay ganap na nawasak. Ngunit bago pa man sila makahinga at magdiwang ng kanilang tagumpay, dumating muli ang isa pang alon ng mga demonyo sa pader. Mayroong isang hukbo ng higit sa 100 demonyong hayop na sumasalakay sa pader na nagkaroon na ng siwang. Ang mga sundalo ay labis na pagod sa pakikipaglaban. Hinanap ni Roland ng mabilis ang isang plano, ngunit ang kanilang kalagayan ay tila walang pag-asa. Biglang umungol ng malakas ang nahawa ang baboy ramo at sumugod direkta sa mga nakabantang sundalo, na pinalipad sila ng ilang metro sa ere. Habang ang baboy ramo ay malapit ng maghasik ng higit pang kaguluhan, dumating si Ana sa eksena. Siya ay suot pa rin ang kanyang kasuotan bilang isang alila, ngunit sa pagkakataong ito, may suot siyang sombrerong pang-witch. Sa isang matalim na titig na nakatuon sa hayop, tinawag niya ang isang napakalaking bola ng apoy, at inihagis ito patungo sa sumasalakay na baboy ramo. Sa isang mabilis na pag-atake, ang baboy ramo ay nilamon ng apoy, humihiyaw sa sakit. Nagulat si Roland na makita si Ana sa lugar na ito, sapagkat tahasang iniutos niya sa kanya na manatili sa lugar ng paggamot. Biglang lumapit si Brian, nagpatira pa sa lupa at humingi ng tawad dahil sa kabigwang pigilan si Ana na makarating dito. Si Ana ay labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Roland na hindi siya mapigil ang pumunta. Nilayo ni Roland na ipatanggap muna si Nana sa iba. Pagkatapos ay unti-unting ipakilala sina Ana at Nightingale, ngunit ang kanyang mga plano ay nabigo. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na protektahan si Ana, at walang alinlangan, ang mga sundalo ay tumayo, iniangat ang kanilang mga kalasag at tumayo sa harap niya. Nagbigkas si Ana ng isang oras ayon, tinawag ang isang napakalaking pader ng apoy na binalot ang sirang harang. Sa isang tahimik na pag-unawa, kinuha ni Roland ang pistola mula kay Carter at itinapat ito sa isa sa mga demonyong hayop. Ang tunog ng bala, na tumama sa laman ng lobo, ay nagbigay pansin sa lahat. Itinaas ni Roland ang kanyang kamay ng mataas sa ere at sumigaw para marinig ng lahat na ang pader ay muling napanatag, iniutos sa kanyang mga tauhan na bumalik sa kanilang mga posisyon sa pader at ipagtanggol ito sa lahat ng paraan. Isang malakas na pag-agos ng moral ang dumaan sa buong larangan habang ang mga sundalo ay sumigaw ng buong lakas, nanunumpa na maninindigan at lalaban para sa kanilang kataas-taasan, at ipagtanggol ang bayan hanggang sa kanilang huling hininga. Matapos ang isang mabangis na oras ng labanan, isang lobo lamang ang natitirang nakatayo. Ang nilalang ay may 3 palaso na nakatusok sa laman nito, ngunit hindi pa rin ito sumusuko. Ngunit sa loob ng ilang segundo, ito rin ay bumagsak sa dagwang lupa, senyales ng matinding tagumpay ng bayan sa hangganan. Ang mga sundalo na nagbabantay sa ibabaw ng pader ay sumigaw ng may kagalakan, ang kanilang mga boses ay nagpatunog sa isa't isa habang pinupuri nila ang prinsipe at sumisigaw ng, "Mabuhay ang prinsipe." Napuno ng pagmamalaki ang puso ni Roland sa pagtingin sa kanyang mga tauhan na nagtutulungan at nagtagumpay laban sa mga halimaw na nilalang, ngunit alam niyang magiging isang hamon ang pagpapaliwanag ng presensya ni Ana sa mga sundalo. Natatakot siya na baka muling ituring ng mga tao ng bayan si Ana bilang isang demonyo, lalo na pagkatapos masaksihan ang kanyang hindi kapanipaniwalang mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga takot ni Roland ay walang batayan, dahil habang nagtipon ang mga sundalo sa paligid ni Ana, ibinaba nila ang kanilang mga ulo bilang pagpapakita ng labis na paggalang sa bruha na nakipaglaban kasama nila. Agad na napagtanto ni Roland na, bagaman maaaring natatakot ang mga tao sa hindi kilala, kung ang kapangyarihan ay pag-aari ng isang tao na nakikipaglaban sa kanilang tabi laban sa isang karaniwang kaaway, ang takot na iyon ay magbibigay daan sa pasasalamat at tiwala. Sa magkabilang kamay na nakalahad, hinanap ni Roland na malaman ang kalagayan ni Ana, ngunit sa kanyang pagkadismaya, natagpuan niyang sobrang mapotla at walang malay si Ana sa kanyang mga bisig. Sa isang estado ng pagkabalisa, sumigaw si Roland ng tulong. Samantala, sa loob ng marangyang palasyo ng ikatlong prinsesa na si Garcia, ang balita ng trahedyang pagkamatay ng hari ay sa wakas ay umabot sa kanyang mga tainga. Ang liham ay naghatid ng isang malungkot na kwento kung paano pinaslang ang hari ng Taksil na unang prinsipe bago siya dinakip ng personal na bantay ng hari. Ang unang prinsipe ngayon ay sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpuputol ng ulo. Gayunpaman, alam ni Garcia na ito ay isang balak ng personal na bantay ng hari, at hindi niya magagawang talunin ang ikalawang prinsipe na natatakot sa kanya at sa kanyang hukbo.
Napagtanto ng ikatlong prinsesa na kailangan niyang baguhin ang kanyang mga plano, at kaya't kanyang tinawag ang lahat ng kapitan ng flote sa kanyang opisina na may kagyat na kautusan. Habang nakaluhod ang kanyang tauhan sa kanyang harapan, tinawag niya itong inyong kataas-taasan bago ito mabilis na itinatama sa inyong kamahalan, ang reyna. Sa pagdaan ng ilang araw, isang pansamantalang kapayapaan ang bumalot sa bayan sa hangganan. Walang anumang palatandaan ng isang malaking pangkat ng mga demonic beast na sumalakay sa bayan kamakailan, at ang lahat ng sugatang sundalo ay nakabalik na sa kanilang mga posisyon, ganap na magaling. Ang buong bayan ay puno ng mataas na moral, at maging si Carter ay nagawang gamitin ang shell ng isang nasawing halimaw bilang bahagi ng depensa ng pader. Ngunit habang papunta si Roland sa silid ni Ana, ang bayani na may malaking tulong sa pagdepensa, siya ay sinalubong ng malungkot na tanawin na si Ana ay patuloy na nakarete sa koma pagkatapos ng isang linggo. Si Nana at Nightingale ay nagbabantay sa tabi ng kama ni Ana, nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala. Ibinunyag ni Nightingale na si Ana ay magdaraos ng kanyang kaarawan sa hating gabi, ngunit si Roland ay nababahala sa kanyang kalagayan. Ligtas ba para sa kanya na magdaraos ng kaarawan habang nasa koma? Sa kasamaang palad, sinabi ni Nightingale na maliit ang tsansa ni Ana na mabuhay. Ipinaliwanag niya na ang pagiging ganap ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng loob at magiging imposible na tiisin ang demonic torture habang nasa koma. Malamang na pumanaw si Ana. Sa gitna ng magulong at hindi matatag na mga araw ni Nightingale, nasaksihan niya ang pagkamatay ng maraming mga mangkukulam. Ang mga ito, katulad ni Nightingale, ay itinuring na walang iba kundi mga alipin at hayop. Sila ay banitin, sinunog ng buhay, at pinahirapan bilang libangan para sa mga maharlika. Ang mga nakatakas ay pinilit na mamuhay sa kagubatan, malayo sa sibilisasyon, sa pag-asang matagpuan ang banal na bundok. Ngunit si Ana ay hindi katulad ng ibang mangkukulam na nakilala ni Nightingale. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang mangkukulam na minamahal, pinapahalagahan, at pinagkakatiwalaan ng maraming tao. Kumagit ng labi si Nightingale, nanginginig sa halong pag-aalangan at aliw, habang tiniyak kay Roland na kahit hindi mabuhay si Ana, natagpuan na niya ang sarili niyang banal na bundok. Huminga ng malalim si Roland, nababalot ng mga alaala tungkol kay Ana. Habang nakatayo si Roland sa tabi ng kama ni Ana, iniisip ang kamatayan ni Ana, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Ana, alam na ito na ang huling sandali nila na magkasama. Ang nyebe at malamig na hangin sa labas ng silid ay lalong nagbigay diin sa kahalagahan ng okasyon. Habang papalapit ang orasan sa hating gabi, naramdaman ni Nightingale ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang katawan ni Ana ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sa una, inakala ni Roland na si Ana ay nasa matinding sakit. Ngunit sa kanyang pagkagulat, si Ana ay kalmado at mahinahon. Ang kandila ay kumikislap at namatay, binabalot ang silid sa dilim. Ngunit bigla, nagising si Ana. Isang makinang na berdeng apoy ang sumiklab sa kamay ni Ana, nagpapaliwanag sa silid at nagbubuga ng kakaibang liwanag sa lahat ng bagay sa paligid nila. Halos hindi makapaniwala si Roland sa kanyang nakikita habang kalmado na inabot ni Ana ang kamay niya, iniaalok sa kanya ang kakaibang berdeng apoy na tila may sariling buhay. Puno ng paghanga si Roland habang pinapanood ang berdeng apoy ni Ana na sumasayaw sa pagitan ng kanyang mga daliri, parang buhay ito. Habang binigyan siya ni Ana ng pahintulot na hawakan ng apoy, inabot ito ni Roland ng may pag-aalinlangan, na manghanang maramdaman niyang walang init o pagkasunog. Habang patuloy na kinokontrol ni Ana ang kanyang mga apoy ng may kasanayan, napagtanto ni Roland na ang kanyang pagdaraos ng kaarawan ay nagising ng bagong kakayahan sa kanya. Sa bagong natuklasang kapangyarihan na ito, kayang kontrolin ni Ana ang temperatura ng kanyang mga apoy, manipulahin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pinakamainam na paliwanag na kanilang maisip ay nagamit ni Ana ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan sa mabangis na labanan laban sa mga demonic beast. Sa ganitong paraan, nabawasan ang backlash na karaniwang kasama ng pagdaraos ng kaarawan, pinapayagan siyang ligtas na makumplito ang proseso. Parehong alam ni Nightingale at Roland ang mga panganib ng pagiging isang mangkukulam. Sila ay palaging pinipilit na itago ang kanilang mahiwagang kakayahan at magpanggap na normal na tao. Ang painang ito ay nagdudulot ng matinding pahirap sa kanilang mga katawan at kadalasan ay nagreresulta sa backlash habang nagdaraos ng kaarawan. Kaya't karamihan sa mga mangkukulam ay hindi nakakaraos sa mahalagang yugtong ito ng kanilang buhay. Ang natuklasan nila ay may malaking kahalagahan, at alam ni Nightingale na kailangan niyang dalhin ang mensaheng ito pabalik sa samahan ng mga mangkukulam. Bago siya umalis, nangako siyang babalik kasama ang lahat ng kanyang mga kapatid, umaasa na tatanggapin sila ni Roland ng buong puso. Ngunit si Roland ay nag-aalangan na hayaan si Nightingale na umalis agad.
Sa kabila ng patuloy na buwan ng mga demonyo, natatakot siya para sa kanyang kaligtasan sa kabila ng mga demonic beast na nananatili pa rin sa labas. Ngunit nauunawaan ni Nightingale ang kahalagahan ng kanyang misyon. Ang mas mabilis niyang maipadala ang mensahe, mas maraming mangkukulam ang magkakaroon ng pagkakataon na malampasan ang brutal na proseso ng pagdaraos ng kaarawan. Nagmadaling pumasok si Berev sa opisina ni Roland na may dalang mahalagang balita. Dumating na ang embahador mula sa kuta ng Kango na may mensahe para kay Roland. Habang pumapasok sa bulwagan upang makipagkita sa embahador, nakita ni Roland ang pag-aalala sa mukha ng embahador. Maingat na binasa ang liham, agad niyang nalaman na hindi maganda ang balita. Habang ini-scroll ang liham, bumigat ang puso ni Roland habang binabasa ang malupit na anunsyo ng pagkamatay ng hari. Sinabi ni Petrel na tapos na ang labanan para sa trono, at ang bagong hari ng Grey Castle ay ang kanyang kamahalan na si Timothy Wimbledon, ang pangalawang kapatid ni Roland. Sinabihan si Roland na kailangan niyang bumalik sa kabisera bago matapos ang taglamig. Pagbalik niya sa kanyang opisina, hindi niya maiwasang maghinala tungkol sa biglaang pagkamatay ng hari at ng unang prinsipe. Kailangan niyang kumilos ng maingat at maghintay na makita kung paano tutugan ang kanyang dalawang kapatid na babae bago gumawa ng anumang hakbang. Naiintindihan na ang kaharian ay nasa bingit ng kawalang tatag, mabilis na pinayuhan ni Roland si Berev na ilikas ang kanilang pamilya at mga kamag-anak mula sa kabisera sa lalong madaling panahon. Inutusan niya sina Berev, Carter, at ang kanilang mga tauhan na magsulat ng liham sa pamilya na ipapadala kasama ang isang escort upang masigurado ang kanilang ligtas na pagbiyahe. Bilang karagdagan sa pagtiyak sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, inutos ni Roland ang paghinto ng pag-export ng mga bakal at nagsimula ng bagong alon ng pangangalap. Habang iniisip ni Roland ang kanyang mga pagpipilian, mabilis na dumaloy ang mga posibilidad sa kanyang isip. Alam niyang kung makita ni Duke Ryan na siya ay tumatanggi sa utos ng hari, malamang na ituturing itong tanda ng paghihimagsik at maghahanda upang salakayin ang bayan sa hangganan. Gayunpaman, nakita ni Roland ang isang pagkakataon sa sitwasyong ito. Maaari niyang gamitin ang kaguluhan upang ilunsad ang isang atake sa kuta ng Kango, palawakin ang kanyang teritoryo at kunin ang kanilang kayamanan at populasyon para sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Roland na makaramdam ng matinding kasiyahan habang iniisip ang mga posibilidad. Sa tamang estratehiya, magiging isang hakbang siya patungo sa kanyang panghuling layunin. Habang pumapasok si Nightingale sa lambak, sinalubong siya ng tila hindi malalampasang pader ng mga baging na humaharang sa kanyang daan patungo sa yungib. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang hood, ipinakita niya ang kanyang sarili kay Leaf na natuwa nang nakita si Nightingale. Masaya si Nightingale na nakita ang kanilang buta, habang patuloy silang pumasok sa loob ng kuweba. Lumabas si Wendy, tumatakbo papunta kay Nightingale at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Lumabas na ang tunay na pangalan ni Nightingale ay Veronica, isang bagay na ikinagulat ni Wendy, na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Anna, ang mangkukulam na sinubukan ni Nightingale na ibalik sa samahan. Ipinaliwanag ni Nightingale ang kanyang karanasan sa bayan sa hangganan, ibinahagi ang balita na handang tanggapin sila at protektahan ng ikaapat na prinsipe. Sa kabila ng kanyang sigasig, ang ibang mga mangkukulam ay tila nag-aalinlangan sa pagtitiwala sa isang prinsipe ng tao. Upang makumbinsi sila, isiniwalat ni Nightingale na parehong si Anna at Nana ay nailigtas na, bago pa siya dumating. Ang impormasyong ito, kasama ang kakayahan ni Nightingale na makakita ng mga kasinungalingan, ay nakapagbago ng pananaw ng ilan sa mga mangkukulam. Ipinakita pa niya ang mga plano para sa steam machine na ibinahagi sa kanya ni Roland. Ngunit habang unti-unting nakakaapekto si Nightingale, isang babaeng nasa middle age mula sa karamihan, na tinawag ni Nightingale bilang kanyang guro, ang lumapit at tinuligsa ang kanyang pananalita. Malinaw na hindi natuwa ang babae sa mga sinabi ni Nightingale, at natahimik ang buong silid habang siya'y nagsalita. Sa Grey Castle, ipinakita kay Timothy ang isang dekalidad na kristal ng isa sa kanyang mga kabalyero. Kumpirmado ng Holy Church na epektibo ito at hindi pinalitan. Gayunpaman, hindi maalis ni Timothy ang kanyang kutob na maaaring kasangkot ang mga mangkukulam sa pagpapatiwakal ng hari. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na tugisin ang lahat ng mga mangkukulam sa kabisera. Binuksan ni Nightingale ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos, at naalala niya ang mga pangyayari na nagdala sa kanya sa pagkakulong. Naalala niya kung paano tinuligsan ng kanyang guro ang kanyang pananalita at hinimok ang ibang mga mangkukulam na huwag siyang pagkatiwalaan. Ang guro ay umabot pa sa pag-aakusa na si Nightingale ay nalinlang ng mga tao at na ang pagsubok ng pagiging ganap na edad ay nabigo. Napagtanto ni Nightingale na ang pagsubok na itinakda ng mga Diyos ay upang subukan ang kanilang pisikal at mental na lakas.
Naniniwala siya na ang mga nabigo sa pagsubok ay hindi karapat-dapat na hanapin ang banal na bundok. Napagtanto ni Nightingale na imposibleng makumbinsi ang kanyang guro na may kaisipang parang kulto. Sa halip na makipagtalo, sinubukan ni Nightingale na kumbansihin ang kanyang mga kapatid na pumili kung gusto nilang umalis, ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang binti at napagtanto na siya'y kinagat ng ahas. Bumagsak siya sa lupa na walang kalaban-laban at mahina. Inakusahan ng guro si Nightingale ng pagtataksil at binyantaan siya ng parusa, itinutok ang mainit na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni Nightingale na magpaliwanag sa guro, sinasabing nais lamang niyang tulungan ang kanyang mga kapatid at bigyan sila ng pagkakataon para sa isang mas magandang buhay. Ngunit tumanggi ang guro na makinig at itinapon ang plano para sa steam machine sa apoy, sinira ang anumang pag-asa ng progreso. Sumigaw si Wendy ng malakas, hinihinging itigil ng kanyang guro ang walang katuturang karahasan na ito. Pumanig si Wendy kay Nightingale, naniniwalang bawat isa ay may karapatang pumili ng kanilang sariling kapalaran. Makapal ang tensyon sa hangin habang nakatayo ang grupo sa pagkabigla, bawat isa ay nag-aalanggan na gumawa ng unang hakbang. Wala namang mabigat na kasalanan si Nightingale laban sa samahan, kaya't nakiusap si Wendy na palayain si Nightingale. Sa huli, karamihan sa mga mangkukulam ay nagkaisa, at nag-alab ng galit ang mga mata ng guro habang itinaas ang kanyang espada upang patayin si Nightingale. Ngunit hindi papayag si Wendy na manood lamang habang ang kanyang kaibigan ay malupit na pinapatay. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam at inalis ang armas ng guro, sinira ang locket na nagkulong kay Nightingale. Nabalot ng galit ang guro, at sa isang bugzo ng galit, sumugod siya kay Wendy na may ahas, kinagat ang braso ni Wendy. Mabilis at maingat, isinaksak ni Nightingale ang kanyang espada sa guro, pinapayagan ang sarili at si Wendy na makatakas sa kuweba at magtungo sa kalayaan. Sa kabila ng kanilang matagumpay na pagtakas mula sa kuweba, ang lason na dumadaloy sa braso ni Wendy ay nagsimulang kumalat. Kinailangang gumawa ng mabigat na desisyon si Nightingale, kailangan niyang putulin ang braso ni Wendy. Mabilis na binalutan ng sugat, ngunit hindi mapigilan ni Nightingale ang pagdurugo. Alam niya na ang tanging tulong upang mailigtas si Wendy ay hilingin ang tulong ni Nana sa bayan sa hangganan, ngunit hindi sigurado kung kakayanin ni Wendy na makarating doon. Biglang lumitaw sa likuran ni Nightingale ang isang maliwanag na buhok na batang babae na lumulutang sa hangin. Ang pangalan niya ay Lightning, at kamakailan lamang sumali sa samahan. Pinaniniwalaan ni Lightning ang bawat salita ni Nightingale, at siya'y sabik na malaman ang tungkol sa labas ng mundo. Bilang isang taong palaging nagnanais maging isang tagapagsaliksik, nauunawaan niya ang kahalagahan ng kakayahang pumili ng sariling kapalaran. Ang supernatural na kakayahan ni Lightning na lumipad ay naging malaking tulong. Hindi nag-aksaya ng oras si Nightingale at binuhat si Wendy sa kanyang likod bago sumakay sa likod ni Lightning at nagtakda ng direksyon patungong bayan sa hangganan. Habang sila'y lumilipad sa kalangitan, ibinahagi ni Nightingale ang kanyang nakaraan at kung paano niya nakilala si Wendy. Si Wendy ang minsang nagligtas sa kanya mula sa isang buhay ng paghihirap. Nakatira si Nightingale kasama ang kanyang pamilya sa masiglang lungsod ng Silverlight, ngunit noong siya ay 14 na taong gulang, isang marahas na kaguluhan ang nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga magulang, iniwang nag-iisa ang kanyang at ang kanyang nakababatang kapatid sa mundo. Kinuha sila ng kanyang tiyo, ngunit ang buhay ni Nightingale ay nagbago ng madilim nang matuklasan niya ang kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam sa parehong taon. Kinulong siya ng kanyang tiyo at sinimulang sanayin siya bilang isang mamamatay tao. Binalaan siya ng kanyang tiyo sa kaligtasan ng kanyang minamahal na kapatid, na pinilit siyang pahusayin ang kanyang mga kakayahan at sundin ang mga utos ng kanyang tiyo. Sa parehong araw, inutusan si Nightingale ng kanyang tiyo na sirain, patayin, at lasunin ang lahat ng mga kaaway ng pamilyang Glenn. Lumipas ang mga taon mula nang huling makita ni Nightingale ang kanyang minamahal na kapatid, si Hyde. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso nang sa wakas ay magkita silang muli, ngunit ang mga mapait na salita ni Hyde ay nagwasak sa kanya. Tinakwil ni Hyde si Nightingale bilang kapatid at ipinahayag na ang lahat ng mga mangkukulam ay dapat sunugin sa impyerno at bitayin. Sa kabila ng sakit ng pagtatakwil ng kanyang kapatid, nagpatuloy si Nightingale. Tinanggap niya ang mabigat na pagsubok ng pagtanda at sa huli ay natagpuan ang lakas upang maghayganti sa kanyang mapaniil na tiyo. Noon niya nakilala si Wendy. Ang kanyang nakakahawang ngiti ay unti-unting naghilom sa wasak na puso ni Nightingale. Sa gabay ng walang patid na suporta ni Wendy, natagpuan ni Nightingale ang bagong layunin. Isang malupit na pag-ikot ng tadhana ang kanilang guro ay naging agresibo na humantong sa pagbabrainwash sa iba pang mga mangkukulam sa asosasyon.
Si Roland at Ana ay abala sa kanilang trabaho. Inaasikaso ang masalimuot na loob ng makinang pinapagana ng singaw. Ngunit ang kanilang konsentrasyon ay nabasag ng isang malakas na pagsabog ng si Lighting ay tumama ng biglaan. Ang epekto ay umalangaw-ngaw sa buong pagawaan.